Una sa lahat, Finally, the truth has set me free. I came out stronger than ever. Laila de Lima, emosyonal sa kanyang pansamantalang paglaya makalipas ang halos 7 taon. Ang kanyang mensahe sa Marcos administration, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight, Speaker Martin Romualdez kumbinsidong may unity pa rin sa gitna ng lamat sa kanilang ugnayan ni VP Sara Duterte. mas pinahabang mall hours para sa Christmas rush sinimula na. Pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga pasaway sa EDSA busway umarangkada na rin. Huli pati mga sasakyang pagmamay-ari ng gobyerno. Barangay Tanod sa Antipolo City, patay matapos pagbabarilin. Naturong suspect na setup lang daw. Pagala-galang leon sa kalsada ng Italy ng bulabog ng mga residente. Paghunting sa kanya, inabot ng ilang oras. Lalaki sa China, 6 na buwang tumira at ginawang bahay ang isang mall nang hindi siya nabibisto. At ang pamatay na comeback ng Red Velvet. Pansamantalamang nakalaya, hindi pa rin tapos ang pagsubok ni dating Senadora Laila de Lima. Wala raw siyang pinagsisisihan kahit nakulong siya ng halos 7 taon. Katunayan, mas pinalakas daw siya ng mga pagsubok. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Basa. Yan ang mga salitang isinigaw ni dating Senador Laila de Lima paglabas niya kanina sa Camp Crame. Halos mangiyak-nyak siya sa tuwa. Kaninang umaga pa lang, napakagulgul na sa loob ng korte si de Lima nang marinig ang mga salitang motion granted. Thank you. Pinayagan na siya ng Muntinlupa RTC Branch 206 na makapagpiyansa ng 300,000 pesos para sa ikatlo at huli niyang kasong may kinalaman sa iligal na droga. Mahaba ang araw na ito para sa dating senador, pero para sa kanya, ito na marahil ang pinakamasayang araw sa nakalipas na halos 7 taong pagkakakulong. Pagkabayad niya ng piyansa, dumiretso si de Lima sa isang hotel sa Cubao, Quezon City para sa isang press conference. Finally, the truth has set me free. So I'm released after 2,454 days. Hindi ko talaga ma-describe ang feeling na nangyari na yung pinakahihintay ko. Nagpasalamat si de Lima sa mga sumuporta sa kanya mula ng ikulong noong February 2017 hanggang sa kanyang pansamantalang paglaya ngayon. Wala raw siyang anumang pinagsisihan sa pagtindig sa katotohanan, bagamat aminado ang dating senador na maraming oras at panahon ang nawala sa kanya. Hindi ko isusuko ang aking pagkatao at pagiging tao. They may have taken years of my life, but they will never take my humanity. I never allowed myself to even entertain any regret. No regrets. Sa kabila niyan, giniit ni de Lima na mas pinalakas siya ng mga pinagdaanan habang nasa loob ng PNP Custodial Center. Not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever, with an even stronger commitment to truth, justice, human rights, democracy, and the rule of law. Pero pansamantala pa lang namalaya ang dating senadora. Hindi pa tapos ang laban, bagamat kumpiyansa ang kampo niya na malakas ang kanilang laban para tuluyang mabasura ang kaso. Batay sa desisyon ng korte, pinabura nila ang hiling na makapagpiyansa si de Lima dahil bigura ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensyang guilty ang dating senadora. Gayon din ang mga kapwa-akusadong sina dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo at dating mga aide na sina Ronnie Dayan at Jonel Sanchez. Ang huling drug case na ito ni de Lima na lang ang hindi pa nadedesisyon
napagdesisyonan ng Muntinlupa RTC. Nauna nang na-dismiss ang dalawa niyang illegal drug cases noong 2021 at 2023. 2017 nang makulong si De Lima sa Camp Crame matapos madiin noong 2016 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon naman kay Justice Secretary Boying Remulla, patunay ang pansamantalang kalayaan ng dating senadora na independent ang hudikatura. Well, it just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying from the very beginning, that we are independent from each other. It just shows that there is a democracy. Democracy is alive and well in our country. Nagpasalamat din si De Lima sa mga walang sawang sumuporta sa kanya, kabilang na si Senator Risa Ontiveros na naging emosyonal pa nang makausap ang dating senadora. Parang sumilip na ulit yung sikat ng araw. So we're all so happy to have you with us and we all love you very much. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, mayroon ding mensahe si De Lima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin ito. God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya. Pero wag muna. I don't want to be so, I don't want to be political sounding tonight. Matapos ang halos 7 taon sa bilangguan, laya na rin si dating Senadora Laila De Lima. Pero para pumalinaw, hindi pa tapos ang kaso laban kay De Lima. Pinayagan lamang siya ng korte na makapagpiyansa para sa natitirang drug case na sinampa laban sa kanya ng Duterte administration. Balikan lamang po natin ang mga pangyayari sa mga kaso ni Laila De Lima. Nagsimula ang away ni De Lima at ni dating Pangulong Duterte nang imbestigahan ni De Lima ang mga kaso na pumanoy extrajudicial killing sa Davao City sa ilalim ni Noy Mayor Duterte nung si De Lima pa ay nasa CHR. Tong 2009 ito at ang ibig sabihin pa ng DDS noon ay Davao Death Squad. Walang pinatunguhan ang imbestigasyon na ito pero nagkalamat na ang relasyon ng dalawa. Katunayan, inungkat ulit ito ni Duterte noong taong 2020 nung siya ay Pangulo na. Remember, I was still mayor. You were criticizing me. Laala mo? Criticizing me about human rights. Ang sinabi ko sa iyo, you better look into your own backyard. Taong 2016, nanalo si De Lima sa Senado at inimbestigahan ang drug war ni Pangulong Duterte. Agosto ng taong yon, bumuelta si Duterte. Inakusahan niya si De Lima ng pagtanggap ng drug money mula sa mga bilibid inmates para sa kanyang senatorial campaign noong taon ding yon. Ang kanyang kolektor daw ay ang driver bodyguard niyang si Ronnie Dayan. Kalaunan, pinagpiesta ni Duterte at ang mga kaalyado niya sa Kamara ang personal na buhay ni De Lima sa isang kontrobersyal na committee hearing noong November 2016 sa Kamara na tungkol dapat sa droga, kung ano-anong personal na detalye ang inungkat mga congressman na wala naman palang kinalaman sa bilibid drug trade. Pebrero 2017, inaresto at kinulong si De Lima base sa 3 kasong sinampa laban sa kanya. Ang criminal case number 17165 ay para sa violation ng Section 5 ng Dangerous Drugs Act o ang sale, trading, distribution of illegal drugs. Ang akusado po rito ay si De Lima at si dating Bucor Chief Rafael Ragos. Si Ragos kalaunang ginawang state witness para magtestigo laban kay De Lima. Ang criminal case number 166 naman ay laban kay De Lima at sa driver bodyguard nitong si Ronnie Dayan. Ang alegasyon, ginamit ni De Lima ang kanyang impluensya para mag-extort ng pera mula sa mga bilibid inmates. Si Dayan ginawa ring state witness. At ang case number 167 laban kay De Lima at dating Bucor Chief Franklin Bukayo. Inukasan sila ng pag-tolerate ng widespread drug trade sa bilibid at paglikom ng 70 million pesos mula raw sa mga bilibid prisoners. Pebrero 2021, pinawalang sala ng RTC Branch 205 ng Muntinlupa si De Lima sa criminal case number 166. Yung pangalawa pong kaso yan. Ayon sa korte, kulang ebidensya na nag-uugnay kay De Lima kay June Dera ang umunay link sa drug trade sa bilibid. April 2022, nag-retract o inatras ang kanyang testimonya laban kay De Lima ang confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Si Espinosa po'y hindi naman tumestigo sa korte pero isa siya sa mga tumuro kay De Lima sa mga congressional hearings.
2 araw matapos niyan, nag-retract o umatras din si dating Bucor Chief Rafael Ragos, ang isa sa mga state witnesses na dumidiin kay De Lima. Ayon kay Ragos, pinilit lamang daw siya ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na idiin si De Lima. At noong May 2022, pati ang kanyang bodyguard o dating bodyguard na si Ronnie Dayan, inatras na rin ang kanyang affidavit na nag-uugnay kay De Lima sa drug trade. Ayon kay Ronnie Dayan, inutusan lamang siyang iugnay si De Lima sa drug trade ni dating Mindoro Congressman Reynaldo Umali, ang dating House Justice Committee Chairman na nag-imbestiga kay De Lima noong November 2016. Kaso si Umali yumao na noon pang 2021. May 2023 o taong ito, pinawalang sala ng Muntinlupa RTC si De Lima sa criminal case number 165 kung saan dating state witness ang umatras na si Rafael Ragos. Yan po yung unang kaso. 2 sa 3 kaso ni De Lima Bale ay binasura na. Ang natirang kaso na lamang ay ang criminal case number 17167. 2 linggo lamang nakakaraan, 20 testigo laban kay De Lima sa kasong ito ay umatras din. Ang mga dating pulis si Rodolfo Magleo at si Nonilo Arile. Sa isang sulat na inabot ni Magleo kay De Lima noong sila ay nagbibista, sinabi po nito na ibubulgar nila ang dahilan kung bakit sila unang nagtestigo laban kay De Lima. Sinabi rin ng dalawa na mababasura lamang ang kaso laban kay De Lima sa kanilang pag-atras ng testimonya. At ngayong Lunes nga, nagdesisyon ang korte na pagpiyansahin si De Lima. Ayon po sa korte, hindi napatunay ng prosekusyon na malakas ang ebidensya nito laban kay De Lima sa huling kaso na kinakaharap ng senadora. Samantala, umaasa si House Speaker Martin Romualdez na maaayos pa ang relasyon niya sa mga Duterte sa kabila ng kontrobersya sa confidential funds. Meron pa rin daw uniteam. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May uniteam pa rin. Yan ang giniit ni House Speaker Martin Romualdez nang makapanayam siya ng media matapos ang flag raising ceremony kanina sa Kamara. We'll always work together. It's still a unity. The President always wants us to work together, not just in Congress, with the executive, but as a country. So we will always strive for that. Kasunod yan ang usap-usapang may lamat na ang uniteam dahil sa pagtanggal sa confidential funds ng mga ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Bukod pa riyan ay sinibak din bilang Deputy Speaker si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo dahil sa hindi raw niya pagpirma sa resolusyong nagpapahayag ng suporta sa liderato ng Kamara. Kilala ring kaalyado ni VP Sara si Arroyo, pero sabi ni Romualdez, As they always say, there will always be differences, but we will always work towards resolving those differences for the service of the Philippine people. That is our primordial concern, that we will band together and unite as one for the service of the Philippines. Nang matanong si Romualdez kung posible bang mag-improve ang relasyon nila ng mga Duterte, ang sagot niya, Always, I'm very, very hopeful. tama rin daw ang desisyon ng bise na isuko ang 650 million pesos na hinihinging confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd para sa susunod na taon. Maging si Senadora Amy Marcos na kilalang malapit sa mga Duterte, giniit na nananatiling magkaalyado ang mga Marcos at Duterte. Aniya, huwag na raw pansinin ng mga oligarkiya na gustong magpasasa sa kapangyarihan na layong sirain ang kinikilala nilang kalaban. Napakalakas daw kasi ni VP Sara na nagparaya sa pagtakbo sa pagkapangulo. Wala pang bagong tugon si VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinangalanan na ang UPO bilang Pangulo o Presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporation. Kasunod po yan ang mga pagbabago sa implementing rules and regulations ng MIF. Nasa Frontline balitang yan, Maricel Halili. Si Rafael Consing Jr. ang itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang President at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation.
Ito ang korporasyong mangangasiwa sa Maharlika Investment Fund o MIF. Si Consing ang kasalukuyang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs. Nagsilbi rin siya bilang Senior Vice President at Chief Financial Officer sa pribadong kumpanyang International Container Terminal Services Incorporated. Naging bahagi rin siya ng iba't ibang banking institutions gaya ng HSBC. Nagtapos si Consing sa De La Salle University noong 1989. Natapos din niya ang Executive Education course sa Standard University noong 2016. Inanunsyo ang pagkakatalaga kay Consing ilang araw matapos ilabas ng Malacanang ang Revised Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund. Sa bagong IRR, tinanggal na ang dagdag na qualifications para sa directors ng Maharlika Investment Corporation. Sa dating IRR, kailangang may master's degree ang regular at independent directors. Wala na rin ang requirement na professional experience na hindi bababa sa 10 taon sa finance, investments, economics, or related field, strong track record, at commitment to the highest ethical standards. Sa revised IRR din, malinaw na may kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa na aprubahan o ibasura ang inonominate ng advisory body na President, CEO at directors ng MIC. Sa orihinal na IRR, ang tanging nakalagay lang ay dapat isumite ng advisory board ang nominees para sa President, CEO at directors sa Office of the President sa loob ng 30 araw mula nang ilabas ang IRR. Dinepensahan naman ni Albay Representative Joey Salceda ang pagkakatalaga kay Consing bilang PCEO ng MIC. Si Salceda ang naging head ng Technical Working Group na bumalangkas sa Maharlika Investment Fund Act. Isa sa pinaka-excellent choice po ng Presidente at I'm sure na siya po may sapat na experience at kilala sa buong mundo. 32 countries po ang ICTSI, siya po ang CFO. Ang dami niya pong award sa pagiging Chief Financial Officer. Sa revised IRR, tinanggal na ang membership at ang mga partikular na tungkulin ng Audit Committee ng Maharlika Investment Corporation. Tinanggal din sa bagong IRR ang probisyong nagpapaliwanag ng mga responsibilidad ng Risk Management Committee. Bago pa man masuspindi ang orihinal na IRR, nagdeposito na noong Setyembre ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines ng kanilang kontribusyon sa MIF. 25 billion pesos ang niremit ng DBP at 50 billion pesos naman ang sa Land Bank. Para sa isang long-time banker, malinaw sa General Banking Law na dapat ay hindi lalagpas sa 25% ng net worth ng isang universal bank ang equity investment nito. Pero nalinaw naman daw ito sa bagong IRR. The money contribution of Land Bank and DBP will be transferred to their account in Treasury. At that point, it's still a deposit nila. That such investment needs the prior approval of the Monetary Board of the BSP. In which case, kung hindi nila i-stagger yan, if they send it to the BSP for approval, the BSP can only approve the equity investment na hindi magsosobra sa 25% of their equity. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa ulat panahon, sa Miyerkules, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang bagyo. Papangalanan itong Bagyong Kabayan. Nakita ito 1,465 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometers per hour at bugsong 55 kph. Mabagal ang kilos ito sa pa-northwest. Sa forecast ng Pag-asa, lalakas pa ito sa severe tropical storm at maaring umabot sa typhoon category paglapit sa kalupaan. Hindi pa naman tiyak na magla-landfall ang bagyo. Wala pang direktang epekto sa bansa ang bagyo, pero bunsod ng amihan at shear line o salubungan ng hangin, magiging maulap ang panahon sa ilang parte ng bansa. Partikular po yan sa Bicol Region, Quezon at Eastern Visayas, pati sa ilang probinsya sa Norte at Oriental Mindoro. Susunod, leon na nagpagala-gala sa kalsada ng Italy, ilang oras tinugis.
Lalaki sa China, 6 na buwan na palang pasikretong nakatira sa isang mall. At Reply 1988 stars Ryu Jun-yol at Hye Ri hiwalay na matapos ang 7 taong relasyon. Magbabalik pang Frontline Tonight. Inuyog ng mga residente ang driver ng bus na nakabangga sa pamilyang sakay ng motorsiklo sa Kalinga. Habang dalawa naman ang patay ng mang-araro ang isang SUV sa Cebu City. Nasa Frontline Balitang yan, Jenny Don. Duguan at nakahandusay ang isang siklista sa kabaan ng kalsadang ito sa Mabolo, Cebu City nitong Sabado. Namimilipit na masasakit ang isa pang lalaki sa di kalayuan. Nagkalat ang ilang piyesa ng bisikleta. Ang rider na si John Marie Bernas dead on the spot matapos madaganan ng sariling motorsiklo. Hindi nakita sa video pero inararo ang mga biktima ng isang SUV na minamaneho ng isang Koreano na hinihinalang lasing. Kinilala siyang si Jaeyon Lee. Pero maging siya, duguan at namilipit din sa sakit. Isinugo siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Base sa investigasyon, 2 sasakyan ang unang binangga ng Koreano. Pero imbis na huminto, humarurot pa siya hanggang sa sumalpok sa motorsiklo at 2 siklista. Sa huli, sumalpok ito sa poste saka tumaob. Sa ngayon, nagpapagaling na ang 2 pang biktima. Sapol naman sa videong ito kung paano pinalibutan ng mga galit na lalaki ang isa na kahintong bus sa gilid ng kalsada sa Tabuk City, Kalinga. Ilang saglit pa, pinaghampas na ng ilan sa kanila ang bintana ng bus. Ang ikinagagalit nila ang pagbangga ng bus sa mag-anak na sakay ng isang motorsiklo. Base sa investigasyon, biglang lumiko ang motorsiklo na nasa unahan noon ng bus kaya ito nabangga. Dead on arrival sa pagamutan ang 49 anyos na si Dre Balwog Alos. Sugatan naman ang kanyang mister na si Daniel Alos at 2 nilang anak na edad 8 at 10 taong gulang. Hawak na ng mga pulis ang driver ng bus na si Diosdado Ortiz Valdez. Maharap siya sa patong-patong na reklamo. Nangako naman ang kumpanya ng bus na tutulungan ang mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline. Jenny Dongon, News 5. Extended ang mall hours simula ngayong araw dahil sa Christmas rush. Kasabay niyan, higit 300 ang nahuli sa unang araw ng mas mataas na multa sa EDSA busway. Nasa Frontline ng balita yan si Marty Bautista. Tuwing magpapasko, ina-adjust ng MMDA ang oras ng operasyon ng mga mall. Ngayong araw, sinimula ng extended ng operasyon ng mga mall sa Metro Manila mula 11 a.m. hanggang 11 p.m. Tatagal yan hanggang January 8 sa susunod na taon. Solusyon yan ng MMDA para mabawasan ang traffic ngayong holidays. Papayagan lang din ang mga malawakang sale tuwing weekend. Kasabay ng posibleng mas maraming tao sa kalsada dahil sa mahabang oras ng mga mall. Nagsimula na rin ang unang araw ng implementasyon ng mas mataas na multa sa mga pasaway sa EDSA busway. Buena manong nasampulan ang puting SUV na ito sa Mandaluyong na nakarehistro sa Philippine Army. Ito sasabihin ko lang sa inyo, wala ang diplomatic sa listahan ha. Yes, sir. Yes, sir. Wala ang diplomatic sa listahan. Yes, sir. Huwag niyong abusuhin dahil Yes, sir. wala kayong sa listahan. What I'm saying is binibigyan lang namin kayo ng government courtesies if nandyan yung principal. Mula 1,000 piso, 5,000 piso na agad ang multa para sa first offense. 10,000 pesos at 1 buwang suspension ng driver's license sa second offense at may mandatory seminar pa. Sa ikatlong offense, 20,000 pesos at 1 taong suspension ng lisensya. 30,000 pesos naman at babawiin ang lisensya kapag inulit pa sa ika-4 na beses. Ang rider na ito nagulat sa laki ng babayaran niya. Baka pwede pakiusap sir na bawasan yung Hindi rin nakaiwas sa huli ang ilang pulis at maging ilang tauhan mismo ng MMDA. Pasensya na po sir, medyo napasingitan ng konti dito sa may side ng bus lane. Nakakahiya doon. Nakikita tayo ng ibang tao na naka-MMDA ka, private, tapos na doon sa loob. Sa huli, tinikitan din siya ng mga kasamahan. Ayon sa MMDA, hindi lang tuwing rush hour ang mahigpit na pagbabantay sa EDSA busway.
Kaya may paalala rin sila sa mga pilit pang tumatakas. Kung akala nyo po ay kayo ay nakakaligtas sa penalty at sa multa, nandito po ang LTO, nakukuha naman po namin ang plaka at inire-report po namin sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mari Bautista, News 5. Anong gagawin mo kung biglang may makasalubong kang leon sa kalsada? Tatakot. Hindi silang Guerrero, ha? Leon talaga to. Ganyan ang nangyari sa Italy kung saan isang leon ang nagpagala-gala. Sa bidyong ito, kitang-kita ang paglilibot ng leon sa bayan ng Ladispoli. Lumapit din ito sa mga bahay pero hindi naman naging agresibo. Gumamit ng helicopter ang mga pulis para sundan ng leon. Inabot ng 7 oras bago nahuli ang nakatakas na hayop. Galing pala ang leon sa isang circus. Iniimbestigahan na kung paano ito nakawala. Showbiz Tonight na tayo. May pasilip na naman ang Miss Universe Philippines sa rehearsal ng ating pangbatong si Michelle D. Yan ang introductory skill rehearsal ni Michelle para sa Coronation Night sa El Salvador. Looking confident dyan si Michelle kasama ang iba pang beauty queen. Sa kanya namang latest Instagram post, ibinahagi ni Michelle ang kanyang nag-trending na OOTD kagabi. Pinusuan niya ng mga fans dahil sa snake theme nitong design. Isa pang pinusuan ng mga fans ang bago niyang brown swimsuit outfit. Tuloy lang sa pagsuporta kay Michelle D dahil this Sunday na ang Miss Universe Coronation Night sa El Salvador. Good news naman sa mga fans ng Silent Sanctuary. Inilabas na nila ang pasilip para sa music film ng latest album nilang Kahimanawari. Tampok sa teaser ang love story ng isang couple with matching background music pa yan ng mahiwaga na kabilang sa tracklist ng naturang album. Wala pang detalye kung kailan ito ilalabas. Last October 6 lang nang i-release ng OPM band na Silent Sanctuary ang kanilang album na Kahimanawari. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, 40 construction worker na trap sa gumuhong tunnel sa India. Lalaki sa China, 6 na buwang pasikretong ginawang bahay ang isang mall. At ang haunting na comeback ng Red Velvet. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Patay ang 4 na magkakaanak matapos mabangga ng truck ang sinasakyan nilang kotse sa Olongapo City. Ang isa sa mga biktima katatapos lang mamanhikan. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Grabe. Milalim. Pumailalim ang kotseng ito sa nakasalubong na dump truck alas 7 ng gabi kahapon sa Barangay Cabalan, Olongapo City. Ang truck driver agad napababa ng sasakyan at tinignan ang mga sakay na nabangga niyang kotse. Sa bigat ng dump truck, kinailangan pang gumamit ng backhoe para makuha ang nayuping kotse. Inabot din na mahigit 3 oras bago natanggal ang katawan ng 4 na sakay nitong sasakyan dahil sa tindi ng pagkawasak. Nawala na yung bubong at yuping-yupi itong harapan mismo ng kotse dahil dito nga mismo sumampa ang nakasalpukan niyang dump truck. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang 4 na sakay ng kotse na puro magkakamag-anak pero idiniklara rin silang dead on arrival. Tumanggi ang pamilya ng mga biktima na ibigay ang pagkahinanlan ng mga nasawi. Ayon sa Olongapo Police, pabalik na sana ng Quezon City ang dump truck na ito nang salpukin ng kotse. Palusong at zigzag ang kalsada at accident-prone area daw talaga ang lugar. Ang mga biktimang sakay ng kotse galing pa sa pamamanhikan.
Nakasunod sa kotse ang kasintang babae ng isa sa mga biktima, kaya naman kitang-kita nila ang malagim na aksidente. May kakomboy kasi sila. Yung girlfriend ng lalaki nasa likod, saka yung isang nakamotor. Hindi nga ma'am, tapos na sila mamanigan. Mag-stay sana sila dito sa Loma po. Arestado ang 65 anyos na truck driver na si Domingo Permo. Nakaidlip po ako. Nung nagkamalay na ako, naramdaman ko na lumagabog. Doon ako nagkamalay. Nung nagbalik na yung isip ko, kita ko, nandun na yung kotse sa ilalim. Kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property ang haharapin ni Permo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nanitalang pinagbabaril na ang isang barangay tanod sa Antipolo, Rizal. Pinagsasaksak naman sa hiwalay na insidente ang babaeng maniningil lamang ng utang sana. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Sa ospital ang bagsak ng mga babaeng ito matapos silang undayan ng saksak ng lalaking sisingilin lang sana nila ng utang. Aminado naman ang suspect na si Joseph Delda sa kanyang pagkakasala. Nabigla nga rin ako siya rin. 5-6 daw ang inutang niyang 600 pesos at agad daw tumubo ng 100 piso ang interes nito. Kaya hindi pa raw niya ito kayang bayaran. Ang problema, nangungulit na ang nagpautang. Sinisingil ako sa 600. Ang sabi ko sa kanya, namatay yung pamangkin ko siya rin. Sabi ko next week ko babayaran. Magkakapit-bahay lang ang mga sospek at biktima sa Barangay San Jose sa Antipolo City. Isa lang sa 4 na babae ang nagpautang at isinama lang niya ang 3 iba pa sa paniningil. Nagpapagaling pa sa ospital ang 2 babaeng nasaksak habang nagtamo ng minor injuries ang 2 pa. Naharap ngayon sa 4 counts of frustrated homicide si Delda. Mensahe niya sa nagpautang sa kanya. Nagpautang ka, dapat makaintindi kasi natuangan mo. Sa parehong barangay, patay ang isang tanod matapos siyang pagbabarilin ng isang lalaki. Sinita raw ng tanod na si Bernardino Linco Pines, ang asawa ng umano'y gunman na si Jose Bolivar. Yung suspect, yung kanyang kinakasama ay parang sinisita ng isang tanod, sitio tanod doon sa kanilang lugar. So parang nabubuli ba? Nilabasan niya agad ng baril at pinaputukan. Agad na aresto si Bolivar, pero gate niya, hindi siya ang suspect. Ako daw ang bumaril. Patunayan nila sa korte, yung burden of proof sa kanila po. Dahil tinuro nila ako, pag hindi nila patunayan yan, babalikan ko sila. Tingin ni Bolivar na frame up lang siya at politika raw ang nakikita niyang dahilan. Sinampahan na ng kasong murder at illegal possession of firearm si Bolivar. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nangibabaw ang ilang celebrity at influencer racers sa final leg ng Toyota Gazoo Racing Vios Cup ngayong taon. Isinabak ng Toyota Motor Philippines sa racetrack ang bago nitong hybrid cars. Nasa frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. What an incredible season, ladies and gentlemen. Tinodo na ang action at excitement sa last leg ng Toyota Gazoo Racing Vios Cup 2023. For the last time this year, nagharap-harap ang celebrity at influencer racers sa Clark International Speedway. Damang-dama pa rin ang thrill dahil sa bagong racing format na Grand Prix na ipinakilala this season. Kaya naman kahit expert na sa racetrack, marami pa rin daw nauwing techniques ang racers. You'd think na racing, you'd be faster, like you think about speed, but really it's more of the discipline and the techniques that you can apply and use on the road for your daily city driving. Level up din ang racetrack featuring hybrid cars ng Toyota. Kabilang na ang Corolla Altis GRS HEV at next-gen Tamaraw concept and safety car. By bringing in a hybrid vehicle into the races, we are able to show that this vehicle is as equally tough and reliable and also more efficient. In for a treat pa rin ang crowd sa kanilang favorite influencer at celebrity racers. Sa autocross, champion si Patricia Tenorio sa media promotional class.
Nasungkit naman ni Ezra Domingo ang championship sa influencer promotional class. Namayagpag si Sigual Go sa media sporting class. At si Ref Bangsil sa influencer sporting class. Speed isn't always the answer. Sometimes you have to be analytical, critical, and actually accept that being slow and being precise gets you to where you are faster than just being fast. Overall champion naman sa promotional class si Alain Alzona. Sa sporting class naman si Russell Cabrera. Habang si Red Diwa ang wagi sa super sporting class. Marami pang aabangan ang racing fans sa mga susunod na edisyon ng Toyota Gazoo Racing Vios Cup. Overall experience this year was very challenging. Sobrang iba yung track compared to last year, so we had to do a lot of practices. But at the same time, it was very fulfilling because I didn't know that I can actually power through all the obstacles and challenges. Abangan, lalaki sa China, paano nagawang isikreto ang 6 na buwan niyang pagtira sa loob ng mall. At pakinggan mamaya ang trending na comeback ng K-pop group na Red Velvet. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mag-iisang araw ng trapped ang 40 construction workers sa hinuhukay nilang tunnel sa India. Abala sa trabaho ang mga natrap nang biglang gumuho ang lupa sa loob ng ginagawa nilang kalsada kahapon. Ayon sa mga otoridad, nagpump na sila ng oxygen sa tunnel para makahinga ang mga stranded. Nakausap na rin daw nila ang mga manggagawa gamit ang isang radyo. Puspusa naman ang paghukay para maisalba ang construction workers. Yan ay habang gumugulo ang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Feel at home ang isang lalaki sa mall sa China matapos niya itong gawing bahay. Palihim siyang tumira roon sa loob ng 6 na buwan. Aba, may sarili pang tent at computer table ang lalaking yan sa ilalim ng isang hagdanan sa loob ng mall. Pero ayon sa report ng Metro, dati na pala siyang nakita ng isang gwardiya roon. Pinagbigyan siyang tumira roon dahil sa awa. Kailangan daw ng lalaki ng lugar na pag-stayhan para mag-aral. Pero nito October 30, minalas ang lalaki nang mahuli siya ng isa pang security guard sa mall. Dito na siya inaresto dahil sa iligal na paninirahan doon. Ito ang isa pang chika. Hiwalay na ang dating nagpakilig at nagpaiyak sa atin sa Reply 1988 na sina Ryu Junior at Yeri. No chill naman ang mga Rebel Love dahil finally nag-comeback na ang Red Velvet with their Chill Kill album. Panoorin natin yan. Red Velvet is finally here. Release na ang kanilang comeback and third full album na Chill Kill. Kasabay nito, ngayong araw din inilabas ang mismong music video ng same title album. Tungkol ang kantang Chill Kill sa tragedy and hope sa isang love relationship. Mapapakinggan na ngayon ang buong Chill Kill album sa mga music streaming site. After 7 years, hiwalay na sina Reply 1988 star Ryu Junior at Hyeri. Sa report ng Korean news site na Sumpi, parehong kinumpirma ng talent agency ni na Junior at Hyeri na break na sila. Wala nang ibang detalye ang kanilang agency kaugnay nito. Matatanda ang bumida at nagpakilig si Junior at Hyeri sa hit K-drama family-oriented series na Reply 1988. May pa-update naman sa kanilang fans ang dalawang Korean oppa na sina Lee Jong-suk at Shin Jae-ha. Sa Instagram ni Jong-suk, ibinahagi niyang ilang cute selfies nila ni Jae-ha in their military uniform sa loob ng sasakyan. Ayon sa ilang report, nasa military ulit sina Jong-suk at Jae-ha para sa additional service sa Korean Reserve Army.
Le-level up naman sa aktingan si EXO member D.O. Base sa ilang report, magiging kontrabida for the first time si D.O. para sa upcoming blood revenge drama na Sculpture City. Ang role niya, isang manipulative designer na magpapahirap sa character ni Ji Chang-wook. Wala pang detalye kung kailan ipapalabas ang naturang K-drama. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating papawang pampagood night, doble ang pagdating ng blessing sa isang couple sa Michigan sa Amerika. Aba, bagong kasal na? Wow, bagong tama pa sa loto. Isang 57-year-old na lalaki ang bumili ng ticket para sa Diamonds and Pearls Instant Game. Isang araw yan pagkatapos ng kanilang kasal. Pinascratch niya ang ticket sa kanyang misis, so pinakamot niya. At panalo sila. Ang premyo $1 million o katumbas ng 56 million pesos. Talaga namang best wedding gift yan para sa newlywed. Ilalaan daw nila ang napanalunan sa investment. So, bumili ka ng lotto ticket Right tapos after, ang kasal no? niyo. Oh. Grabe. Papakamot sa'yo ni Ako bumili dapat. Sige na nga. Oh, Johnny, para sa ito. Mga kapatid. Si Johnny Suk. Johnny Suk. Yari. 42 days na lang mga kapatid. Pasko na po. At yan po, 45 minutes pag-imayos sa malagang headlines. Si Johnny, kaya niyo pa sa inyo sarili niya. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangkas sa pagbubalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Edling. Magandang gabi.